Hello po. Sari ko si Batang Helmet. Hello. Maraming followers to. Pag nag-collab po, pag nag-collab ako na bahala. Okay na nga. Willing na daw siya mag-TikTok eh. Ay, sige po. Thank you po. This is Batang Helmet. Vlogger, favorite vlogger. Hello mga Batang Helmet. May nakasama tayong karambing dito. Pangalan po natin? Grace. Ay, magkapangalan tayo. Grace din po sa totoong buhay. Ayan po, maraming salamat sa suporta po. Thank you po. Mami, gusto po kayong patiin. Yeah, no lang ma'am. Laban lang tayo lagi. Thank you po, thank you po. Bakit po kayo nandito? Hope. Love. Future. Community. Para sa bansa. Hey! Bakit kami nandito? Hi! Labanan po natin yung disinformation kasi number 1 po siyang kalaban natin ngayon. Labanan po natin yung lahat na paglilin lang sa mga tao. We have the privilege of welcoming our honored guest, our hope. Please join me in extending the warmest, raging welcome to our guest speaker. Her words today will surely ignite our spirits into silakbo and continue us in our continued pursuit of, mark this word, bridging unity and inclusivity through leadership in the digital age. Mga kababayan ko, isang lundang silakbo, labang totoo, ikaw at ako. Ito na, si Attorney Leni Robredo! Parang rally
Okay na? Kumusta kayo? Good afternoon, everyone! Kumusta po? Ayan, ang saya naman. Parang after Ateneo, ito na siguro yung sunod sa nag-assumption din pala tayo. Nagkaroon din tayo sa assumption na similar to this one. And then after assumption, ngayon na naman lang ulit tayo nagkita-kita. Kaya maraming salamat for coming over. Thank you very much sa Build Pilipinas for launching or for spearheading this event. Sa lahat pong pumunta, maraming salamat. Sa lahat na hindi na-accommodate, pasensya na po ang iba sa atin nasa cafeteria sa baba kasi hindi na kaya ma-accommodate. So yung mga nasa cafeteria po sa loob, may LED screen din yata doon. Pero hello po sa inyo. Masayang-masaya po ako na nagkaroon ulit ng pagkakataon, nagkasama-sama tayo. Kumusta naman kayo? Siguro naman wala na umiiyak kayo, no? Mababa po. Meron pa, sobra naman yun. Hindi pa nila move on. Ayun. Naalala ko tuloy, sino yung nag-attend ng Ateneo event natin? Most of you? Sino yung nandun sa Assumption? Yung Assumption kasi parang Makati supporters lang yun, diba? Ayun, nandyan yung mga leaders ng Assumption event natin. Pero siguro naman after ng Ateneo event, mas masaya na tayo ngayon. Diba? Napaka-nega nyo naman. Pero, dapat positive na tayo dahil yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayong hapon ay meron tayong laban na hinaharap. Na siguro dati, kulang yung ginawa natin para malabanan yung napakalaking problema. Pero ngayon, mas naiintindihan na natin, mas alam na natin kung anong dapat natin gawin. And when I say, ito yung laban na matagal na natin hinaharap at napakalaking faktor ito kung bakit ganun yung naging resulta ng eleksyon ay dahil sa disinformation. At ang Build Pilipinas, ito yung grupo na siya yung mag-spearhead ng ating laban against disinformation. Sino yung mga Build Pilipinas dito? Ayan, marami-rami na, pero lalo pang dadami after this afternoon. Pero correct me if I'm wrong, ang Build Pilipinas, kahit nung kampanya pa lang ay nandyan na. Hindi pa Build Pilipinas yung pangalan, pero kahit kampanya pa lang ay sumusubok ng labanan yung disinformation, pero alam natin napakalaking mga bato yung binabangga natin. Ngayon, mas naiintindihan na natin yung mga bato. Dati, sinasabi natin, imposibleng mawasak. Pero di ba tayo, pag lumalaban tayo, walang imposible sa atin. Di ba? Walang imposible sa atin. Yun yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kasi alam natin na pag pinagkaisahan natin, yung imposible, magiging posible. Mamaya, kasama ko dito sa stage si Board Member Jason Gonzalez. Mas marami pa tayong malalaman tungkol sa Build Pilipinas saka sa fight against disinformation. Pero gusto ko lang po sa inyo sabihin na since the campaign, after the elections, yung grupo nila hindi huminto para maghanap ng naaakmang solusyon. Marami sa inyo ang hindi alam na marami sa ating mga kasama ay talagang nag-exert ng maraming effort, nagsasakripisyo ng malaki para alamin kung paano tayo lumaban ng tama. At ngayong hapon, ito yung pagkakaisa ng mga forces. Alam na natin kung paano yun gagawin at iniimbitahan natin yung lahat sa inyo na sumama sa laban na to.
yung aking pakiramdam, kaya kayo nandito ngayong hapon kasi ready na kayong lumaban ulit. Tama ba? Ready na lumaban ulit. Pero eto, ikukwento ko lang sa inyo ng konti. Pagpasok ko pa lang sa Lasal, magpapasalamat po tayo sa Lasal Brothers. Nandyan yung ating presidente, Brother Edmond, sa pagpapahiram sa atin ng venue. Pero pagpasok ko pa lang, yung nakita ko na yung mga nakatropa shirt. Ayan, nandyan sila, palakpakan natin sila. Nandyan yung mga tropa shirt. Alam nyo ba, na talagang bumalik sa aking isipan yung araw na nang-announce ako ng aking candidacy, yung October 7. Kasi nung araw na yun, ganyan na shirt din yung nakita ko na umaalalay sa amin. Ganyan na shirt din, yung mga suot ng mga riders for Lenny, na talagang na wala pa akong desisyon, inaaraw-araw na ako sa opisina. Sila din yata, kayo din yung among those na nagkabit ng mga pink ribbon sa labas ng opisina namin. Kaya dapat sana blue yung kulay natin, naging pink. Kaya ito na yung kulay natin ngayon, pink, dahil yun sa kanila. Hanggang ngayon, may laban, walang laban, may eleksyon, walang eleksyon, nandyan parate. Kaya maraming salamat sa inyo. Pag tinignan po natin yung age group dito sa lugar na to, talagang from the youngest to the oldest. Ewan ko lang kung sino yung youngest, baka yung inaanak ko yung youngest dito, si Coco, yung anak ni Senator Bam. Ayan, si Coco is 5, turning 6. Meron ba dito below 6 years old? Meron? Niloloko niyo naman ako eh. Meron talaga? Ay, meron nga. At sino yung pinakamatanda? Meron ba dito 80 years old? Meron bang 80 years? Oh, meron. Ayun. Ay, si Sir Tati ba to? Ano si Sir Tati? Nako. Sister, how old are you, sister? 86. Sino yung older than 86? Nako, sister. Congratulations. Pero, meron pa. How old po? 80? 89! Palakpakan po natin si Sir, 89-year-old, and yet he is here. Gustong sabihin, walang edad na tinitingnan. Basta para sa bayan, handang-handang lumaban. Diba? Gusto din po natin pasalamatan, napakarami natin kailangan pasalamatan. Kanina sabi ko, Lasal Brothers. Nandito po, palakpakan natin ang ating iniidolo, Senator Risa Hontiveros. Siyempre, Senator Bam Aquino, yung ating campaign manager during the election. At siyempre, yung nilaban natin, patuloy na ipaglalaban, Din Sheldon. I am sure Din Shel, kahit 89 years old, children nyo pa din. Siyempre si Senator Bam, ganun din. Pinaglaban na natin dati, ipaglalaban pa din natin ulit. Si Senator Kiko, hindi natin kasama ngayon kasi out of the country si Senator Kiko. Pero I am sure kung andito siya, kasama natin siya. Sa inyo pong lahat ng mga sektor na represented dito, lahat ng mga organizers ng pagtitipon natin ito. Alam ko na marami sa inyo parating nagtatanong, hindi pa ba tayo magtitipon-tipon? Ito na po yun. Pero siguro konting update, hindi din po kami nagpahinga after the elections. Hindi tayo maingay, pero hindi po tayo maingay dahil deliberate yun. Tayo po ay patuloy na umiikot sa buong Pilipinas. Patuloy pong binabalikan yung iba't ibang mga grupo natin, lalo na po yung mga volunteer groups. Yung iba po sa inyong involved sa Angat Buhay, alam yung ginagawa natin. We have encouraged all the volunteer groups during the elections na mag-convert into civil society organizations na partners na ng Angat Buhay ngayon. And we are very proud to say napakarami pong volunteer groups
ang sumampana sa Angat Buhay at gumagawa ng napakaraming mga community projects ngayon. Marami po tayong mga proyekto sa education. Marami po tayong mga community learning hubs. In fact, I think this week may inaugurate ulit tayo ng bago sa Taytay. Parang nasa schedule ko yun. Bukas ay nasa Bataan ako. Sa Bataan naman kasama po natin yung ating mga volunteer groups doon. Halos na balikan na po natin karamihan sa mga lugar na inumpisa natin. Sa Cebu, galing tayo sa Jensan, galing tayo sa Cagayan de Oro, galing tayo sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Cavite, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Capiz, nakakalimutan ko na yung mga lugar, sa Pampanga, sa Tarlac. Marami na po tayong iniikutan pero patuloy pa din tayong iikot dahil nag-uorganisa po tayo. Ayaw po natin na yung mga naumpisahan natin nung kampanya ay hanggang kampanya na lang. Ang gusto natin, may laban o wala, may kampanya o wala, magkakasama pa din tayo dahil ang nagbubuklod sa atin, yung pagmamahal natin para sa ating bayan. Napakarami po nating mga kababayan ang go na go pa din, na napaka-active ngayon sa mga community projects natin. We are very, very proud na kahit napakaliit na lang po ng Angat Buhay ngayon, mas marami pa yung mga ginagawa because of our volunteers. Kung nung pong Vice President ako, ang Angat Buhay, kami po yung gumagawa ng lahat. Ngayon, hindi na namin yung kailangan gawin kasi yung nag-i-implement na mga proyekto natin on the ground, yung atin na mga volunteers. Kaya maraming salamat po sa mga volunteers natin all over the country for doing that. I think this month, sa March pa pala, pabalik din tayo sa Basilan because you're also doing projects there. Yung ating pong wherever there are volunteers, halos may proyekto po tayo doon dahil may mga implementors tayo. And yun po yung tinitingnan natin, napakahalaga na organisado tayo. Kasi yun po yung nangyari nung nakaraang eleksyon na habang nagkakampanya tayo, saka pa lang tayo nag-organize. So ngayon po, sana hindi na tayo huli sa susunod na laban dahil organisado tayo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kahit anuman yung ating pagpaguran, na whether Angat Buhay, whether political organizing, kung ano-ano pa man, kung hindi po natin masugpo ang disinformation, wala din. Kaya ang sadya po natin ngayong hapon, sabay-sabay nating lalabanan ang salot na ito. Hindi lang po ito, paminsan, pag pinag-uusapan yung disinformation, parang na-equate lang siya sa paninira sa akin o sa iba sa atin. Pero ang disinformation po, ang epekto nito mas malawak pa kesa sa sarili ko. Mas malawak pa po kesa sa atin lahat. Dahil ang ginawa nito, pinalitan yung ating mga paniniwala, pinalitan yung ating mga values. Kung napapansin nyo, in the last 6 years or so, marami tayong tanong sa sarili natin, bakit ba tinatanggap na natin yung mga bagay na dati naman hindi katanggap-tanggap sa atin? Diba? Natanong nyo na ba yung sarili nyo? Kung bakit ganyan? Bakit parang ngayon, inaako na lang natin yung mga bagay na dati naman hindi natin kayang akuin? Bakit ganyan na yung ating paniniwala sa maraming mga bagay? Bakit mga Pilipino naman tayo lahat nag-aaway-away na tayo? Ayaw na nating makinig sa bawat. Kung napapansin nyo po, nung eleksyon, sinubukan nating magkaroon ng mga fact-checking. Naalala nyo yun? Marami tayo mga effort sa fact-checking, pero mukhang ang nakakabasa lang ng ating fact-checking, mga sarili din nating mga kasama. Kasi alam natin na the way social media works, algorithms, hindi natin napapasok yung dapat sanang nakikinig sa dahilan. Dahil nagkanya-kanya ng kampo, yung ating mga sinasabi, kampo lang natin yung nakakaalam, yung sinasabi nila, sila din lang. Parang isang bansa, pero merong mga grupo-grupo na iba yung mga pinapaniwalaan. Yun po yung gusto nating sugpuin ngayon through our efforts sa Build Pilipinas.
Hindi po natin ito kaya na tayo lang. Kailangan po yung 1,200 na nag-register ngayon, ma-multiply natin yon by 1,000-fold na lahat lumalaban sa disinformation. Dahil ito, anuman yung ating political inclinations, laban natin ito lahat. Laban po natin ito bilang isang bansa. Kaya sana after today, magkakaroon tayo, mamaya ikakwento ni BM Jason kung anong gagawin natin. Pero after today, sana po yung commitment na makukuha natin sa inyo lahat, sama-sama nating susumpuin ito. Ready na ba tayo? Ready! Mukhang ready naman. Kasi kanina, parang yung energy sa likod ay parang yung mga rally natin dati. Parang yan yata yung na-miss ko yung mga placards. Ayan. Ano to? Filma St. Jude College. Ayan, may nabasa po ako, volunteer student organizations. Actually, BM Jason, kailangan na kailangan natin yung mga student organizations ng lahat na school to work with us sa Build Pilipinas. Pwede pong pag-ganun ng konti para mabasa ko. La Liga Historia. La Liga Historia, maraming salamat. Meron pa dun sa likod, pero ay, nababasa ko na. Lenny Forever. Maraming salamat. Yung mga maliliit, hindi ko nababasa. Pasensya na, nahalata tuloy yung edad ko. Ayun, napakalaki. Cycling Buddies. Tama ba? Cycling Buddies, maraming salamat. Talaga po yung mga riders natin, napakalaki yung papel na ginampanan sa ating kampanya. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayun, nandyan kayo. Magkakasama pala kayo. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko na napakalaki ng sakripisyo ninyo noong nakaraang eleksyon. At kayo halos yung nag-umpisa. Nag-umpisa ng trend. Pero hanggang pa ngayon, eto yung tanong ko sa inyo. Ayan, Diwa for Lenny. Maraming salamat. Hanggang pa ngayon, pag nagkukwentuhan kayo ng mga kaibigan nyo, pareho din ba kayo namin na inaalala yung mga masasayang parte ng kampanya? Naalala niyo pa ba? Para ba sa inyo, alin yung pinaka-memorable na rally natin? Pampanga! 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 Makati! Pampanga! Makati! Antipolo? Pasig? Cebu! Ano yun? Cebu! 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 Yan yung nag-declare daw ako. Makati, syempre memorable yung Makati kasi yun yung ating meeting de avance. Pero kanina may nagsabing Pampanga. Ano yung pinaka-memory nyo sa Pampanga? Maraming pasyente, Bibi! Marami? Marami kami pasyente sa medics! Marami daw pasyente sa medic. Ang naalala ko naman sa Pampanga, overflowing yung sisig. Kaya baka dahil maraming pasyente, dahil maraming sisig. Ano yung memory nyo sa Pasig? Yun yung first big rally natin, di ba? Yun yung first very big rally. Doon natin unang narinig yung Rosas, ni Nika de Rosario. Doon din unang kumanta ang Ben and Ben. Ano ba yung mga memories niyo sa Pasig? O sa Antipolo, ano yung memory niyo sa Antipolo? Umulan! Umulan! Diba? Ang lakas ng ulan. Ano yun? Yung Bulacan fireworks. Yung Bulacan fireworks. Lapit kayo dito kasi hindi ko nakikita. Ano yun? SK Paranaque? SK?
siglo ni Sherwin sa Katin na inangkasan ko ay dinonate na nila sa museum. Yung trivia, okay lang naman sabihin ko to, di ba? Na nung time na umangkas ako, super BBM supporter sila. Buti na lang umangkas ako at na-convert natin sila. Nilang magkampanya. Salamat, Sherwin. Salamat. Sobrang sipag nila magkampanya. Talagang naging natin sila, naging speakers sa maraming mga kampanya, sa mga companies, sa mga malalaking mga opisina. Talagang umiikot sila. Ayun. Sino pa yung may... yung Ateneo, ano yun? Bumaha ng luha sa Ateneo. Ano? Ayun, yun eh. Batangas. Batangas. Alam mo kung ano naaalala ko sa Batangas Rally? Grabe yung traffic papunta. Akala namin malilitin kami parang Cavite kasi grabe yung traffic. Pero diba, kaya ko siya tinatanong kasi until now, more than a year after the elections, more than a year after the campaign, kahit hindi tayo nagwagi, binabalikan natin yung lahat na memories ng kampanya with so much fondness. Diba? With so much fondness dahil alam natin na the campaign brought out the best in us. The best in the Filipinos. Ayan, nakita ko si Ana. Si Jackie may katabi ko. Ayan, si Ana saka si Jackie. Lagi ko ito nakikita sa backstage ng mga rallies. Ayan. Kaya pag nakikita ko sila, parang yung attendance yata ng dalawang ito sa lahat ng rallies, complete attendance. Di ba? Ayan. Si Ana, si Jackie Aquina, saka si Ana Ilagan. Ayan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na the campaign brought out the best in the Filipino. Doon natin nakita kung gaano kababait ang mga Pilipino. Doon natin nakita kung gaano matulungin ang mga Pilipino. Doon nyo nakita na kampanya ito, pero hindi kandidato yung gumagastos na grabe. People's campaign. Pero yung ordinaryong Pilipino, di ba? Hindi nga yung mayayaman lang. Yung ordinaryong Pilipino pinipiga ang sarili para makatulong sa kampanya. Gusto sabihin, hindi tayo ganun kahirap para walang makontribute kasi pinakita natin yun during the campaign. Na ang iba gumagawa ng mga campaign paraphernalia para lang may maiambag. Yun yung kampanya ay I'm sure si Senator Bam will agree with me. Kasi si Senator Bam na din yung campaign manager natin ng 2016 election. Ibang-iba yung 2016 election ng 2022 election. Kasi yung 2016 elections, talagang kami yung magkukumahog, magpapagawa ng tarps, magpapagawa ng mga shirts, magpapagawa ng campaign merchandise. Pag may rally, talagang tayo yung namumroblema sa lahat na rally, pero ito, all we had to do was show up dahil nandiyan kayo lahat. Pinapaalala ko to sa inyo dahil kaya natin, di ba? Kaya natin. Ano pala siya? Invitation for a speaking engagement. Mamaya mag-usap tayo. Mamaya mag-usap tayo. Pero balikan ko lang, kaya ko sa inyo pinapaalala yung lahat na naramdaman nyo during the campaign. Kasi di ba kahit pagod na pagod kayo, kahit nagagastusan kayo, kahit ilang oras kayong nakatayo, naiinitan, walang kain, masaya pa din kayo. Masaya kayo dahil nakakapag-ambag kayo para sa bayan. Masaya kayo kasi alam nyo na ang pinaglalaban natin yung ating minamahal na Pilipinas. Sana ngayon, ganun pa din yung maramdaman. Sana ngayon, maramdaman pa din natin, kahit wala tayong kaaway ngayon, maramdaman pa din natin na gusto niyo ba na
tayo. Pero diba, yung kaaway natin, yung disinformation, yung kaaway natin, yung mga evil forces na napu-wedge ng divide between the Filipinos, yun yung labanan natin ngayon. Sana yung kasiyahan na naramdaman natin sa pagsasakripisyo, maramdaman pa din natin habang pinaglalaban natin yung ating dignidad at demokrasya bilang isang bayan. Kaya hindi ko na pagkakahabain yung aking mensahe kasi meron pa tayong question and answer portion. Pero ang aking parang naririnig ko din yun nung kampanya. Pero yung sa akin lang po, yun yung aming hinihiling sa inyo. Na sana kung ano yung bugso ng damdamin na naramdaman nyo during the campaign, ganun pa din sana sa mga darating na panahon. Ito? Dancers for Lenny, maraming salamat. STEM 11-1 for Lenny. Salamat. Young Movement, maraming salamat. So yung iba-iba po, thank you, Attorney Lenny Robredo, thank you din. Hindi ko nababasa yung nasa taas, nababasa ko lang liwanag ng bukas. Kay Lenny, may liwanag ang bukas, hindi lang sa akin, sa atin lahat. Finma St. Jude College. So maraming salamat. Sa punto pong ito, gusto ko nang tawagan si Board Member Jason Gonzalez. Yung namumuno ng Bakit po kayo nandito? Para tumulong. I'm just following them eh. So, eto, sila. Good afternoon po. Good Hi, afternoon. Sir Jason. Hello. Batang helmet. Yes, Yes po. Good to meet you in person. Yes po, me Yes, too. Thank you thank po. you, thank you. po. So, ayan po si BM Jason natin, mga kabatang helmet. Grabe. First time ko na-meet in person si BM Jason and wow. Siyempre, ang siklista. Hello po. Attorney! Attorney Neng, hello po. Bakit ka nandito? Para kay Lenny. Bakit po kayo nandito? Hindi pa kasi 20 yung bigas eh. At saka marami pa akong kakilala na mga fake news addict, mga pulangaw. Kaya kailangan natin silang magising-gising. Thank you po. Siyempre, Sir Sherwin. Siyempre, nandito tayo para labanan ng fake news. Yes. Thank you po. Ay, mga kabatang helmet. Punta na tayo dito. Mag-aabang tayo dito sa gate. Mag-ambush interview ako. So, ayun mga kabatang helmet. Si Sir Sherwin and si Ma'am Tin, yung nakausap natin, sila po yung super sumikat po sa Cavite Rally. Ay, sir, doon pa po. Diretso po. So, ito mga kabatang helmet. May build up na rito sa gate. So, dito tayo mag-aabang. Marami akong matatanong dito. Tara, let's.